John come up Peter, sabi po doon, di ba? Ngayon, sabi po doon, yung sabi ni John, na yung bride nang daw po yung bride nang daw po yung may invitation na makapasok doon, sinasabi ng come up Peter ni John. Tapos sabi po doon, sabi niya, this is the invitation to the bride, kung tayo ay may makinig sa sinasabi ng Spirit of God, magkaroon tayo ng kakayanan sa may karoon tayong kakayanan na masinig po yun. Tapos, Richard God, Kings of Heaven. Revelation 4:1, Kings of Heaven. Richard God sa revelation of Jesus Christ. Maraming yan. Tapos, i-continue ko lang po ano po. Tapos sabi po dito, magkaroon tayo ng kalayaan sa first ng denominationalism and complete the invitation of the Lord to come up Peter. So, ibig sabihin, ikakayanan tayo na sa first na maalis tayo doon sa denominasyon at sa tradisyon na kalagayan natin. Kasi sabi po doon, yung isang bride, sabi niya doon, unti-unti tayo doon lumabas sa tradisyon at denominasyon na ating kinalalagyan. Kasi sabi ni John, sabi niya, kung ikaw ay isang bride, sabi niya, lalabas ka doon at paparoon ka doon sa invitation mo. Kasi sabi ni John po doon, come up Peter, sabi po doon. At sabi pa po doon sa Kings of Heaven, dito daw po sa Laodicean Church age, binigyan ng Diyos sa mga believer ng eyesight para maintindihan at maunawaan ang condition ng Laodicea. So, ibig sabihin, meron tayong eyesight. Ano ang purpose sa lalo ng eyesight? Eyesight. Yung pamahid sa mata, para makakita. Yan, meron daw po tayo niyan para na maintindihan po natin at maunawaan Hindi lang nadala. ang condition ng Laodicea. Doon sa Revelation 3:18. At sabi po doon, nakalagay din po doon sa Kings of Heaven na sabi niya, and one sat on the throne. Meron nakaupo doon sa trono, nag-iisa lang po siya. Ito isang ebidensya na nakita ni John na meron nakaupo doon sa trono because there is only one God, sabi po niya doon. So, ebidensya po natin yan na nag-iisang Diyos lang po. Kung sabi niya po dito, sabi niya din po ni Richard Ganton, kung meron daw po Trinity, dapat daw po nakita ni John na tatlo ang nakaupo sa throne. Pero sabi po ni Ganton, merong naniniwala sa Trinity, madalaya lang daw po sila ng tradition ng theology ng tao. Kasi may theology ng tao. Karamihan kasi sa mga theologian daw po, ginagawa nilang chop yung Diyos. Parang sinap-chop nila sa tatlo. Parang pinatinatin nila sa tatlo. Tawag po ni Richard Ganton ay chop. Yung CHOPPE. Yung sinap-chop natin sa tatlo. Tapos sabi po doon, at yung iba naman po, paniniwala nila na meron isang trono with 3 person na nakaupo. Meron naman na 3 person ng Diyos na nakaupo sa tatlong trono. Meron naman, yung mga paliwanag po yan ng mga Trinitarian at iba pang paniniwala. Pero pinapatunayan ng John doon, nasa vision niya, Gusto ko sana marinig yung logos eh. sa John Rama Peter, tapos nakita nila sa vision na may isang trono lang at may nakaupo po doon. Tapos sabi po doon, sa Romans 3:4, di ba po sabi ko kanina, nadadaya lang yung mga tao sa theology ng tao ngayon, naniniwala sila na merong Trinity. Pero sa Romans 3:4, nakalagay doon, let God be true, but every man is a liar. Tapos sabi, paliwanag naman po ni Richard God. Si John nakita niya ay ang trono na merong nakaupo sa Christ. Kasi siya yung nakaupo doon, kasi siya lang ang overcomer na karapat-dapat na uupo doon. Pero sabi ko na, Romans 3:4, kaya let God be true, but every man is a liar. Kasi gawa po ito ng theology na tinest nila yung Bible na imbis na there is only one God, naging Trinity yung Diyos. Kaya yun po yung patungkol niya sa Romans 3:4. Tapos sabi po doon, nakita ni John na nakaupo na sa throne. Sabi niya doon, yun daw po si Jesus Christ. Tapos sabi po doon, kaya siya ang nakaupo doon kasi siya yung overcomer na karapat-dapat na upo. At ano din po, siya din po yung nag-defeat ng force ng demonyo, sabi niya doon, sa Revelation 4. Mag-ibuksa na lang po sa Revelation 4:1.
1, kung tama po yung nasabi ko. Tapos yung patunay din po na si Jesus Christ po yung yung sinuko ng Diyos, doon sa Colossians po 9, nabanggit niyo po doon sa lips of heaven, nasabi niya, He is the image of the invisible God. Si Jesus Christ yung imahe ng invisible na Diyos. Tapos sa Colossians 1:15 naman po, Jesus Christ is the visible image or form of God na makikita natin. Kasi ang Diyos ay invisible nga, kaya nabigay siya ng Jesus Christ para malaman natin na there is na mayroong Diyos sa pamagitan ni Cristo. Tapos sa First Timothy 1:17 naman, tsaka sa First Timothy 6:16, sabi po doon, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Sabi po doon. Ibig sabihin, that is evidence na one God and one mediator, which is Jesus Christ yung one mediator. Yung one na doon, yun yung Father, sabi niya doon. Tapos sa 1 Timothy 2:5 naman, we who knows that the Son of God knows the Heavenly Fathers. Yun naman po yung ito po yung mga sinasabi ko, mga evidence po yung Richard God, nagpapatunay na napatungkol na sa Ama at saka yung kay Jesus Christ. Tapos pakitake note nyo na lang po sa John 14:9 at saka sa John 1:18. Tapos nabanggit din po doon ni Richard God, yung emerald na color. Yung emerald color, nakalagay po doon, masahin Copy nyo na lang po. copy. Sabi niya doon, rainbow round around the door signifies the light. Manoodin mo muna. Diba nakalagay po doon sa, may verse sa Bible, na yung, sabi po doon, emerald color. Tapos yung rainbow round, nakalagay din po yun. About the throne, signifies siya yung buhay, grace, at saka mercy ng Almighty God. At yung covenant ng Diyos, sabi po doon. Tapos sa Hebrews 13-19, yun naman yung promise ni Jesus Christ, na sabi niya, promise of God, at si Jesus Christ, yun yung son, sabi niya, promise din ng son, at saka yung covenant ng son. Tapos yung naman po doon, nabanggit niya din po doon, yung 24 elders, diba sabi niya doon, John, Kama, Peter, sabi niya doon. Tapos may nakita ko si John, kasi diba sabi doon, one of the 24 elders, nagsabi kay John, kasi umiiyak po si John. Tapos sabi niya dito, yung 24 elders na yan, nagre-represent sa Old Testament, at saka sa New Testament Church of God. Kaya po siya ng 12 patriarchs of the Israel, at saka Old Testament, and the 12 apostles of Jesus Christ of the New Testament. So, ibig sabihin, Old and New Testament. Yan. Tapos, ito yung 24 elders na yun, tinawag ni Richard Gagnon na two groups. Yung two groups na yan, two groups of 12, sabi niya doon, two groups of 12 is equal to 24. Yun yung 12 patriarchs at saka yung 12 apostles, which is